Oy, nako mga kababayan, tuluyan na pong naghiwalay ng landas itong magkapatid na Marcos. Ito pong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ito pong si Senator Amy Marcos. Ito ay dahil sa naglabas na po ng preliminary findings o yung initial po na resulta ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay ng pag-iimbestiga dito po sa, di ba, yung ginawang pag-aresto at mabilisang pagpapatapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa ICC sa The Hague, the Netherlands. So dito po sa binabanggit po, no, inilatag po ni Senator Amy Marcos yung napakarami raw ho ng mga paglabag, yung glaring violation, ang ginamit no termino, mga kababayan, at ang sabi talagang lumilitaw na planadong meron pong hindi totoo na sinasabi, di ba, ng mga palusot na nauna rito ng sinasabi ng administrasyon na nagulat na lang daw po sila na ilabas po yung arrest warrant laban po kay dating Pangulong Duterte. Sabi ho, babanggitin ko lang ho itong binanggit po ni Senator Amy Marcos na may mga ebidensya po talaga na bago pa ho maganap yung pag-aresto, meron na raw po talagang mga mga paghahanda. At dito nga ho ay yung yung pagpapa-interview ni DILG Secretary John B. Cremulya, di ba? Kasi ang una parang siguro nadulaso siya na tinanong ho siya ni Pinky Webb ng Billionaire News Channel na sino ba on top dito? Ikaw ba ang nagplano nitong pag-aresto? Sumagot siya, ay hindi lang ako. Tapos isinunod niya, kasama diyan sina Defense Secretary Gibo Teodoro, Secretary Anyo, si Pangulong Marcos Jr. at siya, di ba? Inyo naman napanood yan at ipinresenta rin ho yan sa Senado. So sabi po ni Senator Amy Marcos, talagang maliwanag na nagkaroon po dito ng matinding pagpaplano. Hindi ho totoo na yung palusot na parang nabigla lang at nung dumating yung arrest warrant, nandyan na at napilitan na ipatupad yung arrest warrant. So yun po, so lumilitaw ang pagkakasabi, meron pong comprehensive plan to arrest Duterte. So yun po, talagang na in place na ho yan at nagawa. So ilan po yan sa initial na findings ng ginawang investigasyon ng Senado, partikular ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan po ni Senator Amy. At bukod ho dyan ay dito ho, sinabi po ni Senator Amy na wala naman daw pong legal na obligasyon pala ang Pilipinas para arestuhin ang dating Pangulo at agad na i-turn over o ibigay dun po sa ICC sa The Hague. Kasi sabi po ni Senator Marcos, ang natanggap lang daw po ng gobyerno ng Pilipinas ay diffusion notice na hindi beripikado at hindi inaprubahan ng International Criminal Police Organization Secretariat. So pag diffusion notice, hindi pala ganon at hindi na nabiberipika. Kasi dapat red notice, kaso sabi nga ho, di ba, sa pagdinig wala pong red notice kundi diffusion notice. So no verification by the Interpol. So yun ho. At gayon din, may binabanggit din ho si Senator Amy na talagang ang Pilipinas sumilitaw desidido at talagang tumulong po sa ICC para arestuhin ang dating Pangulo. So napakarami po mga ebidensya na nailatag ho rito. So yun ho. At lumilitaw na wala pong katotohanan yung mga naunang mga pahayag mismo ni Pangulong Marcos Jr. na ni isang daliri ay hindi raw po tutulong, mag-aasiste ang gobyerno ng Pilipinas dito po sa ICC kaugnay ng investigasyon
laban po kay Pangulong Duterte at yung crimes against humanity. So ang sabi po ni Senator Amy, ito po ay glaring violations ng karapatan ni dating Pangulong Duterte. So yun ho. Gainman, siguro maaaring gamitin ho ito ng abogado ni Pangulong Duterte na gawing basihan at sa kanilang gagawing di ba yung magagawa sila ng petisyon kasi narinig ko po at binabanggit po ni yung British Israeli lawyer na si Kaufman na isa po sa kanilang gagawin na petisyon ay mapalaya agad ang dating Pangulo dahil sa isa po sa katwiran ay nagkaroon po ng pagkakamali at hindi po dumaan sa due process yung pagkakaaresto sa dating Pangulo. So yan po ang isa sa magiging basihan at siguro maaari na ito pong initial findings ng Senate Committee on Foreign Relations pwede po itong gamitin. At ulitin ho natin, dependent pa rin po ito sa pagtingin ng mga maestrado ng ICC. So yun po. Pero suma total, ito hong initial findings ng komite ni Senator Amy ay lumilitaw na talagang planado at hindi totoo na hindi tumulong ang gobyerno ni Marcos Jr. para mapaaresto ito pong dating Pangulo. So yun po. At so sa ngayon, ang implikasyon nito mga kababayan ay at least ngayon, ito pong si Senator Amy Marcos ay nakita na na hubara na ng maskara na talagang siya po ngayon ay nasa mga Duterte, di ba? Kumalas daw siya sa alyansa, yung administration na ticket na binuo ng kanyang kapatid at inanunsyo niya na yan kahapon, siya po ay magsisilbing independent candidate na lamang. Bagamat may mga usap-usapan na baka siya po ay kunin din, ampunin ng PDP Laban na partido ni dating Pangulo Duterte at para siya po ay maisama na ma-endorso. So ngayon, at least hindi na natin mababansagan ito pong si Senator Amy Marcos na siya po ay namamangka sa dalawang ilog. So maliwanag at ngayon talagang siya po ay nasa kampo na ng mga Duterte, lalo't yung kanyang inilabas na initial findings, yung initial po na resulta ng investigasyon ng kanyang komite sa Senado ay talagang nagkaroon po ng glaring violations sa paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So alamin natin kung saan nahantong ito po. So malinaw, ito pong si Amy Marcos, kakampi na po ng mga Duterte at katunggali, kalaban na po ni Marcos Jr. ng kanyang kapatid na kasalukuyan nakaupo na Pangulo ng ating bansa. So antabayanan pa ho mga kababayan yung mga susunod na kaganapan kaugnay pa rin ng ating pagtutok dito po sa kaso po ni dating Pangulong Duterte at kung ito yung mga taga-suporta ho ng dating Pangulo na baka ito hong initial findings ng komite po ni Senator Amy Marcos baka pwedeng pagbasihan at ikonsidera ng mga maestrado ng ICC na maliwanag na meron pong paglabag sa karapatan, hindi po dumaan sa due process yung pag-aresto dito po kay dating Pangulong Duterte. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel para updated kayo lagi dito po sa mga ating komentaryo, pagtalakay sa mga mainit na issue at siyempre tinututukan ho natin ito hong kaso na may kinalaman sa mga akusasyon laban po kay Pangulong Duterte at maging yung mga kaganapan yung sa issue pa rin ho ng politika, yung kay BP Sara Duterte na kung saan ay ngayon ay patuloy na isinusulong yung kanyang impeachment, yung paglilitis diyan po sa Senado at lahat po kaugnay pa rin ng mga eleksyon dito po yung mga pagdadaos ng mga kampanya sa eleksyon dito po sa ating bansa. Sige, maraming salamat po mga kababayan. Muli ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.